Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2261. Nang dumating ang oras, hindi niya ito pananggahasang isipin. Tulala siyang nakatayo doon dahil hindi niya napigilan ang mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Ang aking kamatayan ay hindi nararapat maawa, ngunit ang aking Panginoon ay magdaranas ng mga batikos mula sa iba dahil sa akin. Ihati you guys, paano ko kayo nasaktan? Nagkibit-balikat si Hermione at hindi umimik. Samantala, hinawakan ni Dave ang gininto ang kabaong gamit ang mga multo na daliri sa loob ng kuweba at sinabing, "Bata, alam mo ba kung ilang taon na akong nakahiga sa loob ng kabaong na ito?" Umiling si Alex. Sinabi ni Dave, "Ito ay magiging 2 buong milenyo sa susunod na taon." Tiningnan ni Alex ang formation blueprint sa lupa at nagtanong, "Ginamit ba ni Senior ang ganitong paraan para pahabain ang iyong buhay?" "Minsan ko na ring narinig na pinag-uusapan ka ng mga tagalabas. Isa kang true immortal, 2 milenyo ang nakalipas. Nabasa ko na rin ang mga sinaunang aklat at nalaman ko na ang haba ng buhay ng isang tao ay tataas ng mabilis pagkatapos na maabot ng kanyang cultivation base ang immortalization. Kahit na ang isang tao na naging immortal ay maaaring mabuhay ng 3 hanggang 5 milenyo kung walang salot o sakuna. Bukod dito, ang isang tao sa true immortal realm ay maaaring mabuhay ng 10 milenyo. Hindi kaya ikaw ang pinakamataas na big shot na umiral 10 milenyo na ang nakalipas?" Umiling si Dave. "Binata, hindi ba sinabi sa iyo ng mga tao mula sa iyong sekta ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring maging isang immortal ngayon?" Sagot ni Alex, "Nabalitaan ko nga. Ito ay dahil ang mga batas sa kasalukuyang mundo ay hindi kumpleto." Sabi ni Dave, "Tama. Kung gayon, alam mo ba ang tunay na pagkakaiba ng immortal na kaharian at ang mortal na kaharian?" Sumagot si Alex, "Ang batas. Tama iyan. Iyon ang batas. Pagkatapos ng yugto ng immortalization, makokontrol ng isa ang kapangyarihan ng mga batas at humiram ng tulong mula sa mga batas ng langit at lupa. Ito ang asensya ng isang immortal." Napangiti ng mapait si Dave saglit. Ngunit upang pigilan ang Undying Clan mula sa pagsalakay sa dakilang mundo ng Amerika noong sinaunang panahon, ang ilang Heavenly Emperors mula sa alyansa ay nagsanib puwersa upang labagin ang mga batas, na naging dahilan upang ang mga batas dito ay hindi kumpleto. Sa makatuwid, ito ay isang sakuna sa mga taong nagsasaka sa itaas ng yugto ng immortalization. Tanong ni Alex, "Bakit mo nasabi?" Sinabi ni Dave, "Sa itaas ng yugto ng immortalization, ang immortal will of life ay mabubuo sa loob ng katawan ng isang tao. Ito ang kombinasyon ng espiritual na ugat at ng mga batas. Ang immortal will of life ay ang pundasyon ng lahat ng immortals. Ang pag-iral nito ay nangangailangan ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, enerhiya ng diwata, at ang pagpapakain ng kapangyarihan ng mga batas sa lahat ng oras. Ngayon na ang mga batas ay hindi kumpleto, ito ay naging isang luho upang pakainin ang gulong ng buhay. At, kapag ang walang kamatayan na gulong ng buhay ay nawala ang sustansya ng kapangyarihan ng mga batas sa mahabang panahon, ito ay malalanta tulad ng isang bulaklak at ang kanyang sigla ay maglalaho dahil sa hindi sapat na enerhiya ng diwata. Sa wakas, ito ay magiging sa huling paghinga nito at mawawasak pa nga. Mayroon lamang dead end para sa isang immortal na walang immortal will of life. Nag-aatubili ako. Ayoko pang mamatay dahil may hinihintay pa ako. Kaya, narito ako, tinataka ng aking sarili upang pabagalin ang panahon ng pagkalante ng immortal na gulong ng buhay. Sa katunayan, ang mga taong nasa itaas ng yugto ng immortalization na nanatili mula noong sinaunang panahon noon ay nahaharap din sa gayong kahihiyan. Bilang resulta, pinili ng maraming tao na aisil ang kanilang sarili, naghihintay na bumalik sa normal ang mga batas balang araw. Kaya, mahirap para sa iyo na makilala ang isang true immortal at isang bathala ngayon. Matapos makinig sa mga salita ni Dave, si Alex ay medyo natulala saglit. Kung ito talaga ang kaso, maaari pa ba siyang maging isang immortal? Kung hindi siya maaaring maging isang immortal, hindi ba siya maaaring makapasok sa nirvana ng dakilang Genbo? Hindi ba niya kayang makita ang kanyang anak? Medyo balisa siya. Hindi, Senyor. Narinig mo na ba ang Phoenix Sect? Ayon sa alamat,
Kapag pumasok ka sa Phoenix Sect Sanctuary, magkakaroon ng kompletong mga batas doon, at maaari kang maging isang immortal. Mapapakain din nito ang gulong ng buhay. Umiling si Dave. Alam ko ang tungkol sa Phoenix Sect. Minsan akong bumisita doon bago ang paghina ng Phoenix Sect sa kasamaang palad. Pagkatapos na selyuhan ang Phoenix Sect, walang nakakaalam kung nasaan ito. Ayon sa mga alingawngaw, ito ay nakatago sa loob ng boundary marker ng universo. Kaya, walang sino man ang makakapasok dito. Bukod dito, ang mga batas sa loob nito ay hindi kinakailangang kompleto. Kahit na kompleto na ang mga ito, wala pa ring mga batas na magagamit pagkatapos lumabas. Alam mo ba kung anong kaharian ko noong 3 milenyo ang nakalipas? Kabanata 2262. Gustong sabihin ni Alex, hindi ka ba tunay na immortal? Pagkatapos, bigla niya itong naintindihan sa pagdadalawang isip. Sinabi ni Dave na 3 milenyo na ang nakalipas, ngunit hindi 2 milenyo ang nakalipas. At, 2 milenyo na ang nakalipas ng pangunahan niya ang libu-libong eksperto sa Pompeii Fairyland sa kailaliman ng Misty Swamp. Kaya naman, Senior, ikaw ba ay isang immortal mula pa noong unang panahon? Hindi ako isang immortal. Noon, narating ko na ang Heavenly Deity Realm. Fuck. Tahimik na nagbilang si Alex sa kanyang isipan. Nakita niya ang dibisyon ng mga normal na cultivation realms sa legacy ng Ultimate Book of Medicine, hindi pa banggitin ang bahagi bago ang immortalization. Ito ang tunay na paglalakbay ng isang immortal mula sa sandali ng immortalization. Nagkaroon ng dibisyon ng maraming antas sa yugtong ito lamang, ibig sabihin. Immortal, Human Immortal, Earthly Immortal, Heavenly Immortal, Golden Immortal, Immortal Monarch, at Immortal Emperor. Ito ay ang incarnate deity pagkatapos ng Immortal Emperor. Pagkatapos, ito ay ang Heavenly Deity Realm pagkatapos maranasan ang malawak at mahirap na realm na ito. Sa katunayan, ang tinatawag na True Immortal Realm ay isa pang pangalan para sa Heavenly Immortal Realm. Ilang kaharian ang naroon sa pagitan ng Heavenly Immortal at ng Heavenly Deity. Malalaman ng isa kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga pangalan. Gayunpaman, si Dave ay tumanggi mula sa Heavenly Deity Realm patungo sa Heavenly Immortal Realm sa loob lamang ng maikling milenyo. Masyadong mabilis ang pagbaba. Kung hindi niya isinara ang kanyang sarili sa kalahati, siya ay naging isang tumpok ng mga puting buto ngayon sa bilis na ito. Kapag hindi man lang niya mapangalagaan ang Immortalization Realm, ang Immortal Wheel of Life ay babagsak at tuluyang babagsak. Pagdating ng panahon, dead end na lang ang naghihintay sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Alex, paano mo gustong tulungan kita? Gumawa tayo ng deal. Hindi kita tutulungan ng walang kabuluhan. Sabi ni Dave, may panahon din ba kung saan kayong mga tao sa Divine Medicine Sect ay mga kumikita? Ngumuso si Alex, gusto mo tulungan kita. Baka gusto mong tulungan kita ng libre. Masasabi kong hindi maganda ang iyong sitwasyon sa isang sulyap, kaya malamang na hindi rin madaling magbigay ng tulong sa iyo. Ito ay hindi madali para sa sino man ngayon. Tulad ng nakita mo lang, napakaraming tao ang gustong pumatay sa akin. Ito ay mapaghamong para sa akin. Ang Divine Medicine Sect ngayon ay nakasalalay sa aking suporta. Kung hindi ako kumikita ng kaunting kita, sino ang tutulong sa akin? Sabi ni Dave, tama ka. Hindi ako tumatambay dito araw-araw sa nakalipas na 2 milenyo. Lumalabas ako minsan para tingnan ang mga pagbabago sa labas. Masasabi ko lang na ito ay talagang isang kakilakilabot na panahon. Ang mga tunay na immortal ay hindi nang ahas na ipakita ang kanilang mga mukha, ngunit may ilang mga pekeng immortal na gumagala doon. Ang mga mula sa kahit anong Sun Shrine dati ay isang bagay na hindi ko papansinin kahit na lumuhad sila sa harap ko, ngunit ngayon sila ay naging mga hari ng Western Ridge. Speaking of this, he waved his hand. Ito ay off-topic. Pag-usapan natin ang negosyo. Nabalitaan ko na ang iyong Divine Medicine Sect ay may kahangahangang sealing spell na maaaring ganap na mag-seal sa Immortal Wheel of Life. Maging ang landas ng Diyos ay hindi madarama pagkatapos mabuklod ang Immortal Wheel of Life. Sa makatuwid, itatago nito ang immortal na gulong ng buhay upang hindi ito malanta tulad ng isang bulaklak. Tungkol sa gantimpala, sa palagay ko siguradong masisiyahan ka. Lumapit si Alex at hinawakan din ang gintong kabaong.
Marahan niyang hinaplos ang ibabaw gamit ang kanyang daliri. Nang idaan niya ang kanyang daliri sa ibabaw ng kabaong, naramdaman niya ang daloy ng banayad na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Nagkaroon ng kapangyarihan ng mga batas dito. Sa kasamaang palad, ang kaharian ni Alex ay hindi pa nakakalampas sa immortalization, kaya naguguluhan siya tungkol sa kapangyarihan ng mga batas at hindi niya ito maramdaman. Binata, alisin mo ang kamay mo sa kabaong. Natatakot ako na kailangan mong palitan ang iyong kamay para sa isang bago kung hinawakan mo ito ng mahabang panahon. Nagulat si Alex saglit. Anong ibig mong sabihin? Nakangiting sabi ni Dave, hindi mo ba naramdaman na may bumubulusok na malamig na puwersa na nakakaapekto sa iyong mga meridian? Ito ang hindi kumpletong kapangyarihan ng mga batas. At, ang gayong kapangyarihan ng mga batas ay hindi magandang bagay para sa mga magsasaka, ngunit ito ay isang bagay na katulad ng talamak na lason. Kapag lumampas na sa limitasyon ang halagang pumapasok sa iyong katawan, boom! Ang iyong laman ay hindi makakayanan at sesabog. Matagal na natigilan si Alex. Binawi lang niya ang kanyang kamay pagkatapos ng isa pang buong kalahating minuto. Wala siyang naramdamang discomfort. Gayunpaman, ang bug zone ng enerhiya ay sumugod sa mga meridian ng kanyang katawan at gusto pang makapasok sa kanyang isip palasyo. Ang lahat ng ito ay biglang dumating, kaya hindi siya napaghandaan. Gayunpaman, nang bawiin na ni Alex ang kanyang kamay dahil sa gulat, ang malinaw na kristal na chaos tree na nagmumula sa kinang sa loob ng palasyo ng kanyang isip ay marahang nanginag. Pagkatapos, ang hindi mabilang na mga berdeng ilaw ay naging libu-libong mga berdeng ilaw na banda upang balutin ang lahat ng enerhiya at makuha ito. Kabanata 2263. Nakaramdam nga siya ng bahagyang discomfort sa kanyang katawan kanina, ngunit nawala ito sa bug zone ng usok. Kaya naman, ang kasalukuyang chaos tree ay nagtataglay ng paraan upang dalisayan ang hindi kumpletong kapangyarihan ng mga batas. Hindi lamang iyon, ang kapangyarihan ng mga batas na natanggap ng chaos tree ay ibinalik sa kanya pagkatapos ng paglilinis. Ito ay tila naging ganap na kapangyarihan ng mga batas. Ito, hindi maaaring ilusyon, tama ba? Hindi ba ito masyadong omnipotent? Maging si Alex ay hindi makapaniwala dahil kahit na ito ay nag-transform sa feedback, ang halaga ay minuscule. Bukod dito, hindi siya sensitibo sa kapangyarihan ng mga batas dahil hindi pa niya naabot ang kaharian. Upang kumpirmahin na ang kondisyong nangyayari sa kanyang katawan ay hindi isang ilusyon, muli niyang inilagay ang kanyang kamay sa gintong kabaong. Sa pagkakataong ito, hindi lang daliri. Sa halip, ginawa niya ito gamit ang dalawang kamay. Higit pa rito, na-trigger pa niya ang mga gintong core upang ang 99 na mga gintong core sa kanyang katawan ay gumagalaw ng ritmo. Buzz. Ang pattern ng pagbuo sa ilalim ng gintong kabaong at ang pagbuo ng blueprint na nakaukit sa gininto ang kabaong ay kumikinang lahat sa sandaling ito, naganap na nag-activate ng spell formation kasama ang mga sinaunang rune na maliwanag na kasing liwanag ng mga bituin. Hindi mabilang na kapangyarihan ng mga batas ang naisaaktibo. Nagulat si Dave kaya dali-dali siyang sumigaw, tumigil ka nga. Brat, itigil mo na yan. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Ang kabaong at ang pagbuo ng blueprint sa ilalim ng kabaong ay ginamit na pawang upang paikliin ang kapangyarihan ng mga batas. Wala siya roon para sumipsip ng kapangyarihan ng mga batas dahil mas mabilis siyang mamamatay kung mas mabilis niyang maabsorb ang hindi kumpletong kapangyarihan ng mga batas. Hinihiram niya ang pinakipot na kapangyarihan ng mga batas upang itago ang pagkawala ng mga batas sa kanyang laman. Halos hindi na siya nakaligtas. Ngunit ngayon, na-activate na ni Alex ang napakaraming hindi kumpletong kapangyarihan ng mga batas ng sabay-sabay. Sisirain nito ang balanse sa pagitan ng dalawang pagbuo ng blueprint sa gintong kabaong at sa lupa. Matapos masira ang balanse, ang hindi kumpletong kapangyarihan ng mga batas ay bumahas sa kanyang katawan ng galit na galit. Pagdating ng panahon, kahit ang Diyos ay hindi siya mailigtas. Damn it, I really deserve to die. Bakit ako naniwala sa hamak na ito at dinala ko pa siya dito? Anong gagawin ko? Galit na galit si Dave. Ngayong na-activate na ang formation blueprint, huli na kahit nabugbugin niya si Alex hanggang mamatay ngayon. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nakakagulat na natuklasan niya na ang patuloy na pagdagsa ng kapangyarihan ng mga batas ay hindi dumaloy sa kanyang gintong kabaong,
ngunit ang lahat ay napunta sa katawan ni Alex na parabang ang kanyang katawan ay naging isang napakalalim na hukay na partikular na sumisipsip ng kapangyarihan ng mga batas. Ngunit, paano ito magiging posible? Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Buzz, muling yumanig ang spell formation. Ang condensed kapangyarihan ng mga batas dito ay nagiging mas at higit pa. Kahit na isang puyo ng tubig ng mga batas ay nabuo sa itaas ng langit ng bahay, na lumikha ng isang anomalya. Nagulat si Donovan at ang iba pa nang makita nila ang anomalyang ito habang naghihintay sa balita ng pagkamatay nina Alex at In sa hindi kalayuan. Ano yan? Mukhang nasa itaas ito ng bahay ni Dave Quinn. Hindi na kailangang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan para pumatay ng ilang tao, tama ba? Tingnan mo. Kabanata 2264. Burble. Umaagos na parang tubig ang umalangaw sa bahay ni Dave, at lumalakas ang tunog. Maya-maya, parang paparating na alon ng tubig at pag-agos ng tubig. Ano ang tunog na iyon? May tide ba? May pagtaas ng tubig sa Ray City. Parehong nagulat sina Hermione at Ince dahil hindi nila maisip kung saan nanggaling ang tunog. Pagkatapos, naramdaman pa nila ang isang uri ng pamimilit sa pagitan ng langit at lupa ng malapitan, na parabang nasa gitna sila ng tsunami na may milyon-milyong patuloy na tidal wave na dumidiin sa kanila. Sinasakal sila nito at halos madurog ang lahat ng buto sa kanilang katawan. Iyon, ang direksyon na pinuntahan nila. Anong nangyari sa kanila doon? Asterisk. Natigilan si Dave nang si Alex ay nakatayo pa rin doon ng maayos pagkatapos ng walang katapusang kapangyarihan ng mga batas na sumugod sa kanyang katawan na parang ayos lang. Bulong niya sa sarili, imposible. Paano ito posible? Siya ay isang makapangyarihang heavenly deity supreme na sapilitang ginawang isang heavenly immortal. Ngayon, siya ay emosyonal na hindi matatag at malapit nang mawala sa kanyang isip dahil sa solong aksyon ni Alex. Gayunpaman, ito ang katotohanan. Ang Chaos Tree ay nilinis ang napakalaking bilang ng hindi kumpletong kapangyarihan ng mga batas na pumasok sa katawan ni Alex at dinagdagan ito hanggang sa makumplito, na iniwan ang karamihan sa mga ito. At, dumaloy ang ilang bahagi nito kay Alex matapos itong umapaw. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng mga batas na ito ay naglalaman din ng enerhiya ng Chaos Chi na napakataas ng kadalisayan. Wham! Naramdaman ito ni Alex. Ang mga landas ng acupoints at meridian sa kanyang katawan na hinarang ng paglaban ay dati nang nakamit ang tagumpay sa ilalim ng mga epekto ng kapangyarihan ng mga batas. Bumaba ito ng tuluyan. Ang mga bagong gintong core ay nabuo. Isang core, dalawang core, tatlong core. Maliban sa pagkatulala, hindi napigilan ni Alex na matawa nang sa wakas ay naisip niya ang dahilan kung bakit nabigo siyang makalusot sa daan ng acupoint noon. Ang kabuuang bilang ng mga core sa unang yugto ay 79 lamang, samantalang ito ay hindi isang isyu sa dami ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa na dadaan sa ikalawang yugto. Sa halip, kailangan niya ng kapangyarihan ng mga batas. Isang kabuuan ng 11 acupoints na nabasag sa pamamagitan ng condensed ang gininto ang core. Ang lahat ng 11 gintong core ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga batas. Tungkol sa mga katangian. Napatulala si Alex sa isang sulyap dahil walang dibisyon ng mga katangian, ngunit ito ay isang halo-halong katangian. Ito ay isang assortment na may kaunting lahat. Ito, ano ang silbi nito? Parang lahat ng uri ng dumi, durog na bato, bakal, at dumi ay nahalo sa bigas. Kaya, paano niya ito nahawakan? Walang paraan na mahawakan niya ito. Ang 11 acupoint ay parang 11 bituin. Naramdaman niya ang bigat ng mga ito. Nakakamangha. Sa kanyang sorpresa, ang mga gininto ang core ay nagtataglay ng timbang. Sa sandaling ito, huminto rin sa wakas ang pag-agos ng kapangyarihan ng mga batas. Tumingin sa ibaba si Alex, nakita na lamang nito na ang runic formation blueprint sa ilalim ng gintong kabaong ay nabasag dahil hindi nito nakayanan ang pagsabog mula sa napakalaking daloy ng kapangyarihan ng mga batas. Ahem, sorry sa pagsira ng formation blueprint mo dito. Babayaran kita mamaya. Nang bitiwan ni Alex ang gininto ang kabaong at iniunat ang kanyang katawan, sumabog ang aura sa kanyang buong katawan na may sunod-sunod na kaluskos sa kanyang katawan, dahilan para sumabog ang damit sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Sa ibabaw ng kanyang katawan, kung saan matatagpuan ang 11 bagong gininto ang core ng mga batas, 11 gintong batik na liwanag ang nagmula sa nakasisilaw na ningning.
At, may hindi malinaw na runic imprint na dumadaloy sa loob ng bawat liwanag na lugar. Gayunpaman, hindi napansin ni Alex ang anomalyang ito. Hindi nagtagal, ang 11 light spot ay natago sa ilalim ng balat ng katawan sa isang iglap at hindi na makita. Ikaw, ayos ka lang ba talaga? Natigilan si Dave. Paano maa-absorb at matutunaw ng isang ordinaryong tao ang napakalaking kapangyarihan ng mga batas? Kahit na siya ay nasa heavenly deity realm pa, hindi siya maglalakas loob na makuha ang kapangyarihan ng mga batas ng walang ingat. Bukod dito, ito pa rin ang hindi kumpletong kapangyarihan ng mga batas na makakasama sa katawan ng isang tao. Kaya, ano ang pagkakaiba sa pagitan nito at pagkonsumo ng lason? Ayos lang ako. Ano kaya ang nangyari sa akin? Pero, tingnan mo, ayos lang ako. Napangiti si Alex sa sobrang ganda ng mood. Bagamat hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng lahat ng ginintoang core na may halo-halong mga katangian, palaging isang magandang bagay na makakalusot siya sa mga bagong acupoint. Kung hindi, ang kanyang paglilinang ay magiging isang bottleneck. Kabanata 2265. Iniunat ng multo ni Dave ang isang kamay, dumidiin kay Alex. Gayunpaman, hindi pinayagan ni Alex na hawakan siya ni Dave at bahagyang umiling para makaiwas kay Dave. Bagamat sinabi ng taong ito na may koneksyon sina Alex at Pompey Fairyland, hindi alam ni Alex kung iyon ang aktwal na kaso. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang langit. Walang kamatayan sa realidad. Nakahiga man ang kanyang pangunahing katawan sa loob ng kabaong, hindi magandang bagay kapag napakaraming sikreto ang natuklasan ni Alex. Senior, gusto mo bang ikaw na mismo ang magbukas ng kabaong? O, dapat ba kitang bigyan ng kamay? Tanong ni Alex. Mas mabuting ako na mismo ang gumawa. Ang multo ni Dave ay nanginginig at nawala sa lugar. Hindi nagtagal, dahan-daang nabuksan ang takip ng gininto ang kabaong, at isang napakarilag, ang binata ay umupo mula sa loob. Kung titignan ang hitsura ng mukha na iyon, siya ay 17 o 18 taong gulang na may mahabang buhok na itim na buhok, at walang ni isang kulubot sa kanyang mukha. Ito, natigilan si Alex. Ito ay masyadong bata. Tama. Senior, sa iyo ba talaga ang laman na ito? Si Alex ay seryosong nag-alinlangan kung ang matanda ay nakahanap ng katawan ng iba upang siya ay muling magkatawang tao sa katawan ng taong iyon. Nang lumabas si Dave sa gintong kabaong, tila napansin niya ang pagdududa ni Alex. Kaya, sinabi niya, alam ko kung ano ang iniisip mo. Huwag mag-alala. Ito talaga ang pangunahing katawan ko. Kapag naabot na ng cultivation base ng isang tao ang Heavenly Immortal Realm, makakamit niya ang walang hanggang kabataan. Ang aking orihinal na hitsura ay titigil sa 18 taong gulang magpakailanman. Ito, medyo mahiyain. Bukod dito, ito ay kanais-nais din. Nais din ni Alex na maging 18 taong gulang. Ngunit, nako, tila napakabata pa nito. Ang 20 taong gulang ay magiging mas mabuti. Napakasarap magkaroon ng walang hanggang kabataan. Sa sandaling ito, nagpatuloy si Dave, tingnan mo, nararamdaman ko na ang aking immortal will of life ay unti-unting nauubos ang aking habang buhay, at patuloy akong nawawalan ng lakas ng diwata. Whoosh! Inilabas ni Dave ang kanyang immortal will of life sa isang maikling sandali. Ito ay isang kahangahangang bagay. Ang kanyang gulong ng buhay ay may kabuuang 4 na layer. Mula sa immortalization hanggang immortal emperor, ang isa ay magkakaroon ng karagdagang layer ng will of life para sa bawat transcended realm, at ang kulay nito ay mag-iiba. Ang mga iba't ibang kulay na ipinakita ay batay sa iba't ibang katangian ng espiritual na mga ugat. Ang dilaw na gulong ng buhay ni Dave ay may katangiang lupa. Asterisk. Sa katunayan, mayroong isang paraan upang aisil ang immortal will of life sa Ultimate Book of Medicine. Ito ay kilala bilang ang Forbidden Life of Zarvaco sa Ultimate Book of Medicine. Kakainin nito ang asensya ng dugo ng caster. Gayunpaman, ang gantimpala na inaalok ni Dave ay disente at nagpakilos kay Alex, ito ay isang airship. Tiyak na hindi ito ang spaceship na ginawa sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, ngunit ang isang espiritual na airship ay nangangailangan ng mga espiritual na bato upang manyobrahin. Nang makuha ni Alex ang pamana ng Ultimate Book of Medicine, nakakita na siya ng maraming pang-araw-araw na eksena ng mundo ng paglilinang. Nakakita na rin siya ng ganoong airship,
ngunit medyo nakakabigla para sa kanya na masaksihan ito ng sarili niyang mga mata. Tinatakan ni Alex ang immortal will of life ni Dave makalipas ang kalahating oras. Hindi ito kumpleto at hindi rin mapipigilan ang pagkaubos ng immortal will of life sa 100%, ngunit mas maganda ito kumpara sa dati. Nakakuha si Alex ng storage ring na naglalaman ng airship. Natapos ang deal. Hindi hiniling ni Dave kay Alex na bayaran ang pagbuo ng blueprint sa ilalim ng kabaong, ngunit iniwan niya ang kuweba tirahan ng walang pasensya at nawala sa isang kisap mata. Napatingin si Alex sa gintong kabaong. Sa huli, hindi niya ito inalis at umalis na rin sa kuweba. Nawala ang mga tanikala kina Hermione at Ince pagkaalis ni Dave. Habang binabalak ni Alex na kunin si Hermione at umalis ng bahay, may pumasok na babae. Nanginginig ng husto ang maselang katawan ni Ince nang makita ang taong dumating. Master, bakit ka nandito? Kabanata 2266. Sa sandaling marinig nila ang sinabi ni Ince Larkin, si Alex at Hermione Yggdrasil, na humakbang patungo sa pintuan na may balak na umalis, ay tumigil sa kanilang paglalakad. Ito ay ang Sect Master ng Yorkshire Palace na dumating ng personal. Si Alex, Hermione at Brina Davy ay nakatayo lamang ng isang maikling 3 metro mula sa isa't isa. Para sa isang magsasaka, ito ay katumbas ng wala. Kabog, kabog, kabog. Mabilis na hinayla ni Hermione si Alex at umatras ng ilang hakbang. Napaatras sila hanggang sa likuran ni Ince. Ang mga mata ni Brina ay malamig, nasaktan, nagagalit, at may iba pang kumikislap. Alinmang paraan, ito ay komplikado. Mabilis siyang pumasok, hanggang sa harapan ni Ince. Sampal. Isang malakas na sampal agad ang damapo. Namula at namamaga ang kalahati ng mukha ni Ince, at isang matingkad na pulang tatak ng kamay ang lumitaw sa kanyang makinis na balat. Ano? Nagulat sina Alex at Hermione. Napakalakas ng sampal ni Brina kay Ince, para itong eksena ng isang misis na nanakit sa isang may bahay. Sa susunod na pagkakataon, sumabog ang boses ni Brina. Huwag mo akong tawaging master. Wala akong walang hiyang alagad na tulad mo. Ano ang hiniling kong gawin mo dito, at ano ang ginawa mo? Nagkaroon ka ng engagement dito. Sa isang lalaki at 2 babae, hindi bababa. Alam mo ba kung ano ang kagandahang asal at kahihiyan? Pinahiya mo ang aking Yorkshire Palace. Umaalingaw-ngaw ang boses niya na parang kulog na dumadagandong sa kalangitan. Malinaw na ang galit na galit ni Brina ay umabot na sa mataas na antas. Bakit siya nagpakita dito? Siyempre, ito ay dahil nagpadala ng mensahe si Melanie Zelda pabalik sa Yorkshire Palace, at si Brina ay sumugod dahil dito. Noong una ay nagtiwala si Brina kay Ince, pagkatapos ng lahat. Si Ince ay nasa tabi niya mula noong siya ay bata, at si Brina ang nagpalaki at nagmamasid sa kanyang paglaki. Pakiramdam niya ay kilalang-kilala niya ang kanyang disipulo, na nakikita si Ince bilang kinabukasan ng Yorkshire Palace. Magagawa man o hindi ang Yorkshire Palace na umakyat muli sa tuktok, ngayon ay nakasalalay ang lahat kay Ince. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, labis siyang pinahiya ni Ince. 2 araw lang ang nakalipas, dumalo si Brina sa isang piging kung saan naruroon din ang mga master ng ilang sikat na sekta mula sa Western Regions. Bilang resulta, may naglabas ng iskandalo sa Yorkshire Palace at pinili si Brina. Hindi alam ni Brina kung paano lumabas ang balita, ngunit sa sandaling iyon, talagang nakaramdam siya ng hiya. Mayroong kahit ilang mula sa Sun Shrine na nagsalita tungkol sa pag-withdraw ng kasal sa lugar. Bilang pinuno ng Yorkshire Palace, si Brina ay hindi kailanman napahiya ng ganito, at gusto niyang humanap ng isang butas na baon ang kanyang sarili. Napahiya siya, kung saan ang buong palasyo ng Yorkshire ay naging katatawanan sa iba. Ngayon, sa wakas ay nakatanggap siya ng impormasyon na may ini-stalk si Ince na lalaki, isang taong naka-rendaves pa niya. At may isang babae pa na idinagdag sa halo. Ang pinakamasamang bahagi ay nahuli sila ni Donovan Orlando sa akto. Wala nang masabi pa. Galit na galit siya. Nadama ni Brina na kahit na kumain siya ng 10 kilong paminta, hindi siya makakaramdam ng pagsabog tulad niya. Thud. Lumuhad si Ince sa harap ni Brina, punong-puno ng luha ang mukha. Master, hindi ko ginawa. Umiyak siya. Hindi akalain ni Ince Larkin na aabot sa ganito. Nakaramdam siya ng matinding panghihinayang ngayon. Kung hindi ang araw na iyon sa ilalim ng talon kung saan nahulog si Alex sa kanya kung hindi niya ito hinabol ng sobrang histeriko.
Kung hindi niya pinahintulutan ang sinuman na malaman ang tungkol sa bra na nakasabit sa sinturon ni Alex, hindi ito kailanman tumaas hanggang sa puntong ito. Sa ibabaw, magiging maayos pa rin ang lahat. Gayunpaman, walang gamot sa mundong ito ang makapagpapagaling ng panghihinayang. Nakagawa siya ng maling desisyon at hindi lamang niya sinira ang sarili kundi pinahiya niya ang kanyang amo at ang mga tao sa kanyang sekta. At the end of the day, kasalanan niya ang lahat. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nawalan ng lakas at panghihinayang. Ayaw nang magpaliwanag ni Ins. Sa ngayon, walang handang makinig sa kanya. Kahit ang kanyang amo ay ayaw. Ako ay humihingi ng paumanhin. May silbi ba ang paghingi ng tawad? Maibabalik ba ng aking Yorkshire Palace ang reputasyon nito? Magpapanggap ba ang mga tao na walang nangyari? Ang puot ng Sunshrine ay mag-aapoy ng napakatindi na hindi mo magagawang mapawi sa buong buhay mo. Hindi na makapaniwala si Brenna. How dare you talk back to me? Nakita na ito ng iba. Sa tingin mo ba lahat sila ay bulag? Ins Larkin, pinasakit mo ng husto ang puso ko, at binaygo mo ako. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko ay kinuha ka mula sa nyebe. Kung ako ay naging walang malasakit sa iyo, hindi ko na kailangang maranasan ang pangungutya ng grupong ito. Ang Yorkshire Palace ay hindi magiging katatawanan ng lahat. Ikaw ang pinakamalaking makasalanan sa panahong ito, gaano nga kaawa-awa ang mga tao sa ating Yorkshire Palace. Guro, puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Ins. Kabanata 2267. Ang mga emosyon kay Brenna Davy ay napakalaki, at sa wakas ay nagpakawala siya ng isang galit na buntong hininga. Ins, binuhat kita at pinalaki. Kasalanan ko kung hindi kita tinuruan ng tama. Kaya, kukunin ko ang iyong buhay upang mapawi ang galit ng Sunshrine para sa Yorkshire Palace. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Pumikit si Ins at bahagyang nagtaas baba. Sige at gawin mo, guro. Handa akong mamatay para sa aking mga kasalanan. Swoosh! Inilabas ni Brenna ang kanyang mahabang espada. Tumigil ka. Sa wakas ay hindi napigilan ni Alex ang sarili at may sinabi. Ang bagay kay Ins ay kasalanan niya, at pakiramdam niya ay responsable siya para dito. Kung hindi niya gagawin, hindi niya malalampasan ang hadlang sa kanyang puso. Isa pa, talagang ayaw niya kay Brenna bilang tao. Malamig na tinignan ni Brenna si Alex. Sino ka para kausapin ako? Ikaw ang nagtulak sa aking disipulo sa paraan ng kapahamakan. Hanggang dito, ikaw ang naging dahilan ng aking Yorkshire Palace na maging pinakamalaking katatawanan sa lahat ng mga sekta sa Western Ridges. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sayo. Akala mo ba papakawalan kita? Namutla ang mukha ni Hermione Yggdrasil habang kaharap si Brenna, na puno ng galit. Kahit na ang Yorkshire Palace ay hindi nahulog sa ilalim, ito ay isang malaking hadlang sa mga mata ni Hermione. Ang Sectmaster ng Plenilon Sect ay kumilos ng labis na magalang sa harap ni Brenna. Si Alex naman ay hindi natakot. Hindi siya sumang-ayon. Alam ko na ngayon kung bakit nahulog ang Yorkshire Palace sa ganoong estado. Ang lahat ng ito ay salamat sa isang duwag, nagseserbisyo sa sarili na Sectmaster na tulad mo. Para mapawi ang galit ng ibang sekta, sinubukan mo talagang patayin ang sarili mong disipulo. Tumahimik ka. Sa tingin mo ba hindi kita papatayin ngayon? Ungol ni Brenna habang nakataas ang espada at itinutok kay Alex. Nagkibit balikat si Alex. Gusto ko pa ring sabihin. Ano ngayon? Ang sabi mo ay heartbroken ka na para bang mahal na mahal mo ang iyong alagad. Ang mismong katotohanan ay hindi mo. Mahal mo lamang ang iyong sarili, at pinapaypayan mo ang apoy ng iyong sariling kaakuhan. Ikaw ay egoistic at makasarili. Naniniwala ka ba talaga sa mga salita ng iba? Hindi ka man lang nag-abala na suriin ang katotohanan ng bagay na iyon, ngunit dahil lang sa may bamulong ng ilang salita sa iyong mga tainga, handa ka nang patayin ang sarili mong disipulo. Hindi ka naniniwala, at duwag ka at isang nanghihina. Hindi ka maglakas loob na lumaban ng husto sa Sunshrine, at mas gugustuhin mong isakripisyo ang sarili mong disipulo. Isa kang duwag. Sa Yorkshire Palace sa iyong mga kamay, ito ay mamamatay balang araw. Sigaw ni Brenna. Makasalanang hayop, papatayin kita. Sa kanyang galit, siya ay pumutok ng buong lakas at sinaksak ang kanyang espada sa puso ni Alex, kumikilos ng kasing bilis ng kidlat. Whoosh! Nadama ni Alex ang isang seryosong banta sa kanyang buhay sa sandaling iyon.
At sa loob ng kanyang katawan, ang 11 gintong ubod ng mga batas na nabuo ay marahas na nanginginig at nagmamadaling lumabas mula sa kinaroroonan nito sa kanyang acupoints. May mga malabong simbolo ang dumadaloy dito, at misteryosong inayos nito ang kanilang mga sarili, na namamahagi sa ibabaw ng katawan ni Alex, na bumubuo ng sinaunang nagliliwanag na porma sayon. Lumakas ang kapangyarihan ng mga batas. Agad itong kumulat at lumipad patungo sa mahabang espada ni Brenna. Kabanata 2268. Ano noon ang kapangyarihan ng mga batas? Ito ay isang misteryosong kapangyarihan na umiral sa mundo. Ito ay may kinalaman sa pinagmulan ng langit at lupa, ang simula ng sansinukob, at ang ugat ng lahat ng bagay na umiiral. Kung ikukumpara ito, bakit umiral ang langit at lupa? Bakit kailangan ng liwanag para makakita? Bakit kailangan kumain ng tao para mabuhay? Lahat at anumang bagay ay may ilang uri ng panuntunang inilapat sa kanila. Ang nakasanayan ng lahat ay isang uri ng kataas-taasang batas, at ito ang kakanyahan nito na nagpapakita sa lahat ng dako. Kung ikukumpara sa espiritual na kakanyahan ng mundo, ang martial arts ng tao, ang kapangyarihan ng mga batas ay hindi totoo, mas malakas kaysa alinman sa mga bagay na iyon. Whoosh! Ang 11 gintong ubod ng mga batas sa loob ng katawan ni Alex ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga batas. Bagamat ang kapasidad nito ay hindi kasing laki ng bahagi na naabsorb ng Chaos Tree, ang nakuha ni Alex ay hindi kahit 1,000. Si Alex mismo ay hindi alam kung ano talaga ang maaaring gawin ng Chaos na ito para sa mga Golden Core. At sa sandaling ito, ang 11 gintong core ay kumikinang ng maliwanag. Isang alon ng kapangyarihan ng batas ang bumaril patungo sa mahabang espada ni Brenna Davy. Ang mabangis na enerhiya ng espada ay nawala sa isang iglap. Hindi lang iyon. Ang kapangyarihan ng batas ay gamulong pabalik, binago ang direksyon kung saan ito bumaril patungo. Isang espada ang nagmula sa silangang bahagi, ngunit sa sandaling ito ay binaligtad ng walang paliwanag. Lumiko ito sa isang sulok at tumalon mismo kay Brenna. Guro, mag-ingat ka. Natigilan si In sa kanyang kinatatayuan. Alam na alam niya ang kapangyarihan sa likod ng espada ng kanyang amo. Naniniwala siya na ang magnanakaw na iyon, si Alex Rockefeller, ay tiyak na mamamatay sa pagkakataong ito. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Alex ay nasa ganoong antas. Ang mga iyon ay napakabangis at bigla ang mga galaw ng espada, at ang tanging ginawa ni Alex ay casual na iwagayway ang kanyang kamay. Talagang tinanggal niya ang mga galaw ng pagpatay ng kanyang amo, at bilang resulta, inatake niya ang kanyang amo. Paano niya ito nagawa? Ang cultivation ni Ins ay mas mababa pa rin kaysa kay Brenna. Hindi niya makita ang alon ng kapangyarihan ng batas, ngunit matagal nang naging ika-9 na kaharian si Brenna sa Imminent Immortal. Sa madaling salita, alam niya at naiintindihan niya ang mga kapangyarihan ng mga batas. Lamang, ang mga batas ay hindi kumpleto, at palaging mayroong maliit na distansya na pumipigil sa kanya mula sa pagkamit ng immortalidad. Nakikita at nahawakan niya ito, ngunit hindi niya ito magawang pakan-abangan. Sa sandaling ito, nang makita niya si Alex na gumagamit ng kapangyarihan ng mga batas ng napakadali at pamilyar tulad ng likod ng kanyang kamay, nagulat siya at naiinggit. Ngunit sa sandaling ito, ang pinakamahalagang bagay ay para sa kanya na umiwas sa espada na umaatres sa kanya. Sa huli, siya ay napahamak. Ang kapirasong kapangyarihan ng batas na iyon, kahit na magulo, ay hindi masusubaybayan. Ang lahat ng uri ng mga katangian at kapangyarihan ng batas ay pinagsama-sama, na bumubuo ng isang natatanging lihim na kapangyarihan. Binalot nito ang kanyang katawan, at nakakagulat na hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa na para bang lahat ng ito ay nagyelo. Isang takot na parang kamatayan ang bumalot sa kanya, dumaloy sa kanyang puso. Kalimutan ang tungkol sa kung paano siya ang sect master ng Yorkshire Palace at nagkaroon ng isang marangal na katayuan kapag nahaharap sa banta ng kamatayan, ang takot ay pareho para sa lahat. In the nick of time, biglang humakbang si Ins at tumayo sa harap ni Brenna. Isang mahaba, payat na binti ang sumipa sa ere. Squelch! Ang mahabang espada na pumutok na parang kidlat ay agad na tumagos sa hita ng isang tao. Ang alon ng kapangyarihan ng batas ay nagkawatak-watik din sa parehong sandali, na wala nang walang bakas. Pinilit ni Ins ang sarili na tiisin ang matinding sakit sa kanyang hita at sinabi kay Brenna, "Master, okay ka lang ba?"
Nagulat si Brina ngunit lubos siyang napanatag nang makita niyang nawala ang kapangyarihan ng batas at lihim na naisip sa sarili. Kaya, ang taong ito ay maaari lamang manipulahin ang kapangyarihan ng mga batas sa maikling panahon, at ito ay magulo rin. Nakakatakot. Akala ko talaga makokontrol niya ito sa gusto niya. Mukhang ilang uri lang ng arcana ang pinagkadalubhasaan niya. Ang pagmaster ng arcana ay isa ring paraan para magamit ang kapangyarihan ng mga batas. Ngunit, malayo pa rin ito sa tunay na kapangyarihan ng mga batas. Nang maisip ito ni Brina, nawala ang gulat sa kanyang mukha, napalitan ng galit at kalupitan. Kabanata 2269. Ngayon lang, sa isang sandali ng kawalang ingat, si Brina Davy ay muntik nang mapatay ni Alex, na isang malaking kahihiyan. Nag-aapoy ang galit sa kanyang dibdib. Nang marinig niya ang tanong ni Ins Larkin sa sandaling ito, kinuha niya lamang ito bilang maling pag-aalala mula sa nakababatang babae at agad na umungol, kailangan ko bang harangan mo ako ng espada? Sa tingin mo kaya mo akong palayain sa ganyang trick? Imposible. Umiyak si Ins, Master, hindi ko naisip iyon. Ako ang naging dahilan upang masira ang reputasyon ng Yorkshire Palace, at ako ang naging dahilan ng panunuya sa iyo ng iyong mga kapantay. Karapat-dapat akong mamatay, at wala akong reklamo. Mas mabuti na lang. Hindi nabawasan ni Katie Ting ang galit sa mukha ni Brina. Binigay niya ang isang marahas na kaway ng kanyang kamay. Ang mahabang espada na tumagos sa hita ni Ins ay agad na bumunot at bumalik sa mga kamay ni Brina. Napasigaw si Ins na hindi makayanan ang sakit. Pilit na binunot ang kanyang hita, at may butas kung saan bumubulwak ang dugo. Kalimutan ang sakit na naranasan ni Ins. Maging sina Alex at Hermione Yggdrasil ay halos ramdam na ramdam ni Ins ang sakit na nararamdaman ni Ins sa pagtingin lamang sa kanya. Hinawakan ni Brina ang mahabang espada sa kanyang kamay, nanlalamig ang kanyang mga mata. Ins Larkin, ang pinsalang idinulot mo sa Yorkshire Palace ay hindi mapapawi kahit na mayroon kang 100 buhay. Para sa kapakanan ng master-disciple relationship sa pagitan natin, magmadali akong kunin ang ulo mo. Ipapadala ko ito sa Sun Shrine para maresolba ang galit na dulot nito sa kanila sa panahong ito. Ang lahat ay iyong sariling kasalanan. Kapag naayos na ang lahat, tatahiin ko ang iyong ulo pabalik sa iyong katawan at hahanap ako ng magandang lugar para ilibing ka, isang bagay na itinuturing kong nagbibigay sa iyo ng magandang wakas. Nanginginig si Ins. Siyempre, takot din siyang mamatay. Bukod dito, ang pag-iisip na putulin ang kanyang ulo ay nagpalamig sa kanyang gulugad. Nagsalubong ang kilay ni Alex. Ikaw pa rin ang amo niya. Hindi mo ba naisip na ito ay masyadong malupit? Masasabi ko sa iyo na ang buong bagay na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang iyong alagad ay hindi nagpapanatili ng isang tao sa ipinagbabawal na lugar, at ako ay hindi natulog sa kanya, ni kami ay may mga anak. Ang lahat ay chismis. Hindi mo pa nasisuri ang katotohanan, pero nakapagdesisyon ka na. Malamig na singgal ni Brina. Hindi na kailangan. Kumalat na ang balita, at iisipin na lang ng mundo na may bahid na ang banal na dalaga ng Yorkshire Palace. Ang anumang karagdagang mga paliwanag ay magiging walang kabuluhan. Tanging kamatayan at dugo lamang ang makakapaglinis sa reputasyon ng Yorkshire Palace. Kapag namatay siya, hindi ka rin makakatakas. Nang matapos magsalita si Brina, itinutok niya ang kanyang mahabang espada sa leeg ni Ins. Marahas na nang inig si Ins, namumutla ang mukha, at nakapikit ang mga mata sa takot. Nagbitiw na siya sa kanyang kapalaran. Ang buhay na ito ay ibinigay pa rin sa kanya ng kanyang Panginoon, o malamang na siya ay nagyelo hanggang mamatay noong siya ay isang sanggol. Klang! Sa huli, biglang lumitaw ang isang flash ng gintong liwanag. Isang gintong sibat ang marahas na hamarang sa kalagitnaan, pilit na hinarang ang espada ni Brina. Ang sibat ay sandata ni Athena, at siya ay mula sa banal na tribo. Bilang isa sa 12 pangunahing Diyos ng Olympus, at bagaman ito ay isang alamat lamang, ito ay pambihira pa rin. Dagdag pa, ginamit niya ang sibat na ito para basagin ang espada ng Grand Elder, ang espada ni Melanie Zelda, at buong tiwala siya sa sandata. Gayunpaman, ang espada ni Brina ay hindi rin isang karaniwang talam. Sapat na ang isang suntok na iyon para patunayan na pantay ang tugma ng dalawang sandata. Ngunit nailigtas si Ins. Napabuga ng pisngi si Hermione. Sir, nagkakasundo sila. Bakit ka mag-aabala na iligtas siya? Kinaway-kaway ni Alex ang kamay niya.
May sarili akong dahilan. Sige na muna. Puntahan kita mamaya. Isang tunog ng pagsang-ayon ang ibinigay ni Hermione, saka tumakbo paikot kay Brianna at palabas ng bahay. Bumaling si Ins kay Alex, galit na humihiyaw, "I don't need you to save my life. Ang lahat ay dahil sa iyo." Umiling si Alex. "Hindi mo pa rin ba nakikita? Hindi ka sinisisi ng iyong Panginoon dahil sa pagkukunwari ng isang lalaki kundi sa pagsira sa reputasyon ng Yorkshire Palace, kahit na malinaw niyang nakikita na ikaw ay maling inakusahan. Huwag mag-alala, panigurado, makikinabang ka kapag iniwan mo ang iyong amo." Kabanata 2270. Imbes na magpasalamat kay Alex, binatukan siya ni Ins Larkin, sabay hampas ng palad sa kanya. Bish! Nataman si Alex sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang depensa ay napakalakas pa rin, at mayroon pa rin siyang nila upang tulungan siya sa loob. Hindi nasaktan si Alex mula sa suntok, ngunit nag-trigger din ito ng ganting atake ni Nila, isang kamao na nababalutan ng greenish golden dragon scales ang walang awa na sumugod at bumangga sa palad ni Ins. Sa pisikal na lakas, hindi kalaban ni Ins si Nila. Bilang karagdagan, mayroong isang butas sa kanyang hita, na malubhang naapektuhan ang lakas ng kanyang pag-atake. Sa pag-iyak, pinalipad ni Nila si Ins. Hindi alam ni Brianna Davy kung ano ang nangyari, nakita na lamang niya ang katawan ni Ins na bumagsak paatras. Nang walang sinasabi, itinaas niya ang kanyang espada at nilaslas ito sa likod ni Ins. Kahit na hindi gusto ni Alex ang ugali at kilos ni Ins, mas lalo siyang naiinis kay Brianna, ang sect master ng Yorkshire Palace. Ang babaeng iyon ay mukhang mabait sa labas, ngunit sa katunayan, napaka-makasarili. Siya ay kumilos tulad ng ilang maawang diyosa nang walang nakaapekto sa kanyang interes. Gayunpaman, kapag nasangkot ang kanyang reputasyon, siya ay magiging ganap na kasuklam-suklam, napapatayin ang mga nananakot sa kanya nang walang pakialam kung sila ay kaibigan o kalaban. Ang magkaroon ng ganoong master, talagang nakakaawa si Ins. Namiss ng talam ni Brianna si Ins. Sa halip, hiniwa ito sa tuktok ng isang malaking tansong kampanilya. Si Alex ang tumawag ng requiem clock, na ginamit niya upang takpan ang buong katawan ni Ins. At, ang tunog ng pagpindot sa kampana ay nagpadala ng isang alon ng kahangahangang kapangyarihan ng Budismo. Ang eardrums ni Brianna ay namamaga dahil sa tunog, at ang kanyang buong diwa ay natroma at nagulo dahil dito. Sa maliit na puwang na iyon, tinawag ni Alex ang requiem clock at kinaladkad si Ins pabalik. Foolish girl, alam mo na ngayon na ang iyong amo ay hindi mabuting tao, tama ba? Mamatay ka pa para sa isang master na ganyan. Nasisiraan ka na ba ng loob? Ang buhay ko ay ibinigay sa akin ng aking amo, saway ni Ins. May mga reklamo ako kung paano niya ako tinatreto. Guro, handa akong mamatay. Handa akong magbayad sala para sa mga kasalanan ng Yorkshire Palace. Putulin ang aking ulo, hindi ako tatutol. Nagpantong pa rin ang tenga ni Brianna, at nanlilisik ang kanyang mga mata. Parang sisabog na ang baga niya. Sa kanyang isip, si Ins ay nakakulong sa mga bisig ni Alex. Mas parang sarcasm din ang sinabi niya. Ins Larkin, hindi ka pa rin umamin na may relasyon ka sa kanya. Ikaw na makasalan ng alagad, paano ka nakipagsabuatan sa isang tagalabas at subukang patayin ako? Mas masahol ka pa sa baboy. Ungol ni Brianna, hindi ko ginawa. Master, hindi ko talaga. Patunayan mo sa akin. Patayin ang lalaking ito. Habang pinapanood ni Alex ang pagbuo ng plot, mas melodramatic ang pakiramdam niya. Si Brianna ay isang babaeng wala sa buong sangkatauhan, at si Ins ay isang hanggal at simpleng banal na dalaga, isang mas bobo pa sa baboy. Halos mabugan niya ang kanyang pangitaas dahil sa galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ngunit naramdaman pa rin niya na kasalanan niya kung bakit nabawasan si Ins sa ganitong estado. At hindi niya ito kayang iwan ng basta-basta. Sari-saring emosyon ang bumalot sa kanya. Tulad ng sinabi, sa para sa isang sentimos, sa para sa isang libra. Hinawakan niya ang bewang ni Ins at bigla siyang hinalikan sa mapupulang labi nito, dinilaan pa ito ng pilit. Habang si Ins ay natigilan at natulala sa kanyang mga kinikilos, sinabi ni Alex kay Brianna, "Nakiapid ako sa iyong alagad." "Ano naman, ha? Matanda kang umutot. Maniwala ka man o hindi, paano kung maglabas ako ng balita na may relasyon din ako sa iyo?" Ang sect master ng Yorkshire Palace ay nagtago ng isang magandang lalaki sa isang lihim na silid,
na gumagawa ng mga hindi malinaw na bagay gabi-gabi. Pagkatapos ay inilipat ng lalaki ang kanyang pagmamahal sa banal na dalaga matapos magsawa sa lumang karne, lumipat upang manirahan sa ipinagbabawal na lugar. Kapag nailabas na ang pamagat na ito, ginagarantiya ko na ang iyong Yorkshire Palace ang magiging mainit na paksa. Maaari mo ring isaalang-alang ito bilang libreng advertising. Nang marinig ito ni Brina, nanlaki ang kanyang mga mata, halos malaglag sa kanyang ulo. Ito ay masyadong walang kahihiyan. Walang limitasyon sa kung gaano siya kawalanjiya. Sa sandaling kumalat ang naturang balita, tuluyan ng masisira ang reputasyon ni Brina, kahit ang kamatayan niya ay hindi maalis ang bahid ng kanyang pangalan. Ikaw. Forget what they doing, keep on doing.